Aktibong tinutuklas ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng hydrogen para sa pagbuo ng kuryente, na udyok ng isang circular mula sa Department of Energy, DOE, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtataguyod ng interes sa partikular na anyo ng produksyon ng enerhiya. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nilagdaan ni Energy Secretary Rafael Lotila noong January 12, 2024, isinabatas ng DOE Circular No. 2024-01-0001 na maglalagay ng mga insentibo upang itulak ang teknolohiya. Ipinahiwatig ng circular na ang mga proyekto ng energy ng hydrogen na may pangunahing papel sa paglikha, pagdadala, at pagpapadala ng green hydrogen at green hydrogen derivatives para sa pagbuo ng kuryente at iba pang mga aplikasyon ay maaring makakuha ng mga holiday sa buwis sa kita at exemption sa mga tungkulin sa makinarya ng renewable energy, kagamitan, at materyales. Tinutukoy ng DOE ang lokal na hydrogen bilang normal na occurrence ng hydrogen gas sa mga geologic arrangement na maaring nauugnay sa methane at iba pang mga hydrocarbon gas at maaari ding ituring bilang mineral gas na maaaring pangasiwaan ng pampublikong awtoridad. Sa ngayon, ang hydrogen ay tinitingnan para sa kakayahan nito na magamit kasama ng gas na petrol upang gawing malinis ang pinakabagong ignition. Noong nakaraang taon, sumang-ayon ang National Power Corporation, na manguna sa mga pag-aaral ng pagiging posible sa paggamit ng green hydrogen at fuel cell na mga teknolohiya sa mga liblib na rural na rehiyon ng Pilipinas. Ang mga pagtitipon ay nagsabi na ang magkasanib na pagsisikap ay nagplano upang isulong ang impormasyon, mga makabagong pagkakataon, at ang pang-ekonomiyang layunin ng malinis at murang energy. Samantala, sa isang pag-aaral ng Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, ay nagsiwalat na ang Pilipinas ay mangangailangan ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng $337 bilyon pagsapit ng 2040 upang makamit ang mga layunin ng malinis na energy. Nilunsad ng OECD at ng Department of Energy, DOE, ang Clean Energy Finance and Investment Roadmap ng Pilipinas na nagbibigay ng mga rekomendasyon sa patakaran para sa bansa upang mapabilis ang mga layunin nito sa malinis na energy. Ang $337 bilyon na pamumuhunan ay tutulong sa Pilipinas na makamit ang layunin nitong makamit ang 50% na bahagi ng mga renewable sa power mix at 24% sa buong ekonomiya na target sa pagtitipid ng energy. Ang pagbuo ng isang malakas na patakaran, regulasyon, at kapaligiran sa pamumuhunan ay napakahalaga upang maakit ang parehong domestic at internasyonal na kapital, na umaayon sa mga ambisyon ng malinis na enerhiya ng bansa. Ang sabi ng OECD, nakatuon ang roadmap sa dalawang sektor: offshore wind technology at energy efficiency. Ang Pilipinas ay nasa ika-4 na ranggo sa buong mundo sa mga pinaka-promising na umuusbong na mga merkado para sa mga nababagong pamumuhunan, at iyon ay kapansin-pansin, sabi ng Deputy Director ng OECD na si Mathilde Menard. Sa kanyang pagtatanghal, ang analyst ng patakaran ng OECD na si Ariola Ambistrova ay nagbahagi ng mga pangunahing rekomendasyon upang i-unlock ang pananalapi at mga pamumuhunan sa offshore wind energy at mga teknolohiya sa kahusayan ng energy. Para sa offshore wind, policy recommendations ang pagtatakda ng target para sa mga plano sa pagpapaunlad, zone allocation para sa offshore wind go-to areas, one-stop shop na diskarte, grid network at pagpaplano ng paghahatid, para sa pagpapalawak at pag-upgrade, disenyo ng auction upang mapabuti ang mga resulta ng kompetisyon, offshore wind finance, at pagbuo ng kapasidad.
ilalim ng roadmap, ang mga rekomendasyong ito ay inaasahang maipapatupad sa ikalawang kalahati ng 2024, sa kanyang pambungad na pananalita. Sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na ang pagtugon sa mga hamon sa regulasyon at mga hadlang sa burokrasya ay maghihikayat ng pamumuhunan sa mga proyekto ng malinis na energy sa bansa. Ang Pilipinas ay nag-e-explore ng iba't ibang alternatibong sources ng energy upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa mga na-import na fossil fuel at upang mabawasan ng malaki ang carbon dioxide emissions ng bansa. Dahil sa kasaganaan ng renewable energy potential sa bansa, ang green hydrogen mula sa renewables ay isang promising fuel dahil magagamit ito bilang energy carrier at makapagbibigay ng source ng malinis at sustainable energy na walang emissions. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nasa preliminary stage ng pagtuklas ng lahat ng posibilidad para sa green hydrogen production at utilization routes. Sa pamamagitan ng MOU, magtutulungan ang mga partido upang imbestigahan ang conversion ng mga existing power assets para sa unlimited zero-emissions hydrogen asset gamit ang HERO technology, ang posibilidad ng pagtaas ng distribution ng zero-emission power gamit ang supercritical ng HERO CO2 grid network, at mga opsyon sa desalination para sa parehong existing at bagong mga sistema gamit ang teknolohiyang HERO. Dahil ang hydrogen ay gagawin sa pamamagitan ng electrolysis gamit ang resources, ang teknolohiya ay inaasahang magsusupply ng mura at clean heat at electricity habang nagbibigay ng power na kailangan para i-convert ang na-recover na CO2 sa fuel at iba pang kemikal para sa carbon capture at utilization. Ang paggamit ng green hydrogen at fuel cell na teknolohiya ay maaaring maging environment-friendly na alternatibo sa mga diesel generator, na ang paggamit ay laganap bilang backup power sa mga urban na lugar at bilang power source sa remote off-grid area. Ang hydrogen ay maaari ding mabuo sa pamamagitan ng biomass fermentation, gasification, reforming, pyrolysis, at biophotolysis na mga proseso. Mayroong iba't ibang posibleng pathways para sa produksyon ng green hydrogen sa Pilipinas, kabilang sa mga mapagkukunan ng RE sa bansa. Ang geothermal energy ay technically, economically, na mas angkop para sa produksyon ng hydrogen. Ito ang pinakamurang RE source na may pinakamature na teknolohiya at kasaganaan dahil sa geographic location ng bansa sa Pacific Ring of Fire.